Para sa akin ay parang extreme na yun eh. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganon sapagkat alam mo, yung mga taong yon kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo. Pinakikiusapan Ano ba nang nila nga. iniimbestiga mo ron? Wala kang karapatan na ganon ang mga lingwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules niyo. Sa amin sa lower Kamara, house, opo. Jen, meron kaming rules doon eh. Okay, opo. In aid of legislation, maski na oversight, ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang doon sa mga extreme nagsisinungaling din, ano? silang nauna halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapikit lang siya, hindi mo kagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa, kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Yun pala po, may mga nag-react ng tao. Nabasa ko yung reaction niya. Yun daw pala si Ginoong Consuni, pag meeting nakaganon pala, para ini-internalize Hindi, niya. totoo yun. Ako mismo makakapagpatunay yun. Dahil Pero sa ganong estilo kong well, aminin naman natin o hindi, naka-gain siya ng mga supporters at mga followers kong. Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. O, anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Palagay ko habang pinag-uusapan natin ito, kung sila'y nakikinig, Opo, yan. makikita nila kung paano. Opo. Kaya na kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maring nagagamit din sila. Oho. Di ba? O, baka nga dyan kung ngayon may masamang loob o kaya baka magalit sa atin. Bakit pinupunan natin ang kanilang hinahangan, ang tawag nila, idol. Hindi bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isa sa alang-alang po natin ang ating mga batas. Oho. Sa pati pagtulong po natin, ay may mga batas pong nakaayuda dyan. Hindi yung tutulong ka na lang na wala sa batas. Hindi Ayun. pwede yun. Oho. Wala pong ganun. Lahat po ng gagawin na aksyon ng isang tao, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, ang pakikipagrelasyon niya, pati pagtatrabaho, palagay pong nakalagay sa batas. Oho. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po pwedeng ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Oo nga pala, Tatawag siyang ganon Oo. at tatakutin niyo yung isang tao. Nako mga kababayan, mukhang pinag-iinitan ngayon ang programa ni Senator Raffy Tulfo dahil nga sa kanyang inaasal sa mga resource persons na kanyang iniimbitahan. Sabi ni Congressman Marcoleta ay mukhang extreme na ang kanyang ginagawa. Ako ang lahat, paki-subscribe, like and share ang ating channel. Maraming salamat. So, padami na hunang padami sa bawat araw na lumilipas. Ito po bang, paano ko ba tatawagin? Senador po ngayon, pero dati siyang, hanggang ngayon kasi vlogger pa rin siya at broadcaster po. Pasensya na kay Kong, nahihirapan ako i-distinguish kasi kung talagang vlogger, senador. Pero ngayon po, senador po siya at vlogger, hanggang ngayon po vlogger pa rin at akto na po siya bilang isang senador, Kong. Ang tinatanong ng ating mga kababayan, kasi kahit siya nasa Senado ngayon, parang pakiramdam niya, siya ay vlogger pa rin kung anong ginagawa sa kanyang pagbablog at sa kanya pong radio program or TV program, nadadala niya sa kanyang pagiging isang senador, Kong. Yun po ang concern ng ating mga taga-subaybay. Anong problema nila dyan? Hindi, ang sabi nila, tama ba yung ginagawang ganyan? Na kung minsan para bagang ipinapahiya po yung mga taong kanyang iniimbitahan, hindi naman mga pangkariwang tao. Iba nga po, mga multi-billionaire pa kinikilala sa ating bansa. Meron po mga general, meron po mga doktor, mga opisyal ng bayan. Ang dating kong parang well, ang sabi niya, parang siya daw nagiging boss ng taong bayan. Pero ang tanong nila, pag inisip nilang mabuti, tama pa ba yung ganitong mga aktwasyon? Tama pa ba itong mga ganitong gawi? Ano ng mga tanong mo, masasabi ko ito'y maselan na subject matter. Opo, tama kayo dyan, Kong. Medyo malalim ito at siguro baka gusto mong gumawa muna tayo ng konting pagbababala. Halimbawa, bato-bato sa langit. Ang tamaan. Tamaan. Oo. Kahit mabukulan, huwag magalit. Ayan. Hindi ko naman Opo. inaasahan na may magtatanong na ganyan. Opo.
Ang mga buong akala ko, maraming, kagaya ng sinabi mo, maraming nag-aatubili. Ngunit siguro, dumami ng dumami ba yan? Yun na nga po, yung nagpaparating sa ating palatuntunan. At saka ngayon ko, baka malamang magkaka-interest din po mga vlogger. Baka mamaya may mga reaction video sila at gamitin itong ating palatuntunan. Kong, ano ha? Alam mo, dyan, ako, ang masasabi ko dyan, kaya siguro nagkaroon ng ganyang programa ay nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions, ano? So parang social problem na ba ito, Kong? Dumating tayo sa ganung punto? magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan kasi yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya Opo. at nag-uulat sa kanya, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina, ay naghahanap ng kasagutan kasi. Opo. Naghahanap ng access sa ating justice system. Isa po yan. Yan ang institusyon na nakalatag sa ating demokrasya, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Ngunit bakit nababypass ito? Okay. Halimbawa, nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Opo. Yan, pangkaraniwan. Ang binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng pinag-uusapan, naging byword nga yan, na ito, nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. Opo. At pumunta nga kay Senador Tulfo, halimbawa. Yan, opo. Ano na nangyari sa ating katarungang pambarangay dyan? Opo. Kasi ang ating batas nakalagay, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungan pambarangay. Tama po kayo. Opo. So, ang sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating barangay justice system. Well, aminin natin hindi kung mukhang dumarating po sa ganung punto. Parang talagang ni iba nga, hindi na sila lumalapit dyan. No, sige, palagay Katarungan pambarangay, opo. mong medyo humina yun. Sa Opo. lahat ba ng pagkakataon, mahina? Wala bang barangay nakagagawa ng tungkulin nila na payapain halimbawa yung nag-aaway na mag-asawa? Well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman, ako naniniwala, meron naman talaga. Halimbawa, meron tayong kung pag-uusapan naman na employee-employer relations. Alam mo, yung ating NLRC, merong Opo. as a quasi-judicial body, meron silang tinatawag na parang SENA ito yung first entry approach na kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution. Opo. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, pwedeng arbitration. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito, Opo. yung technical na gawain ng mediation, conciliation, or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution, ito'y nananatiling confidential Hindi naman ito okay. ginagawang public Opo. Ganun pala yan. Kinakailangan, No? ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong, di umano, sa mga merong problema, Oo. isa siyang masasabi nating substitute Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system Okay. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Siyempre, due process of law. Tama po Kailangan yan. parehas. Oo. Parehas mong nakikita Ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa. Tinawag. At pagkatapos, pagka hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang mga alam ko, may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganon, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa misis naman ba yan, ay public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, Nako, oho. at para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang inihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Aha. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So, dapat ganun pala ito tinatrato.
Ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa ikaw yung gumagawa niya, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. Opo. All in observance of due process. Pag nalagpasan nyo yan kung technically, parang hindi Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, Ngayon, nagiging public, nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali eh. Kasi public, may napapahiya, may na-humiliate. Opo. Kung minsan kasi yung process, well, makikita mo, abusive. It can be abuse. Oppressive. At hindi naman impartial. Opo. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Ay, siyempre po. Ang huwes titingin sa pamagitan ng ebidensya. I-assess niya, susuriin niya. Sa mga PID, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaring sinasabi mo, ako po'y pantulong, ako po'y pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, At nababypass, ang lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Pero masasabi ko dyan, ako, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Kasi, hindi naman, yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero, Meron ko isang mabuting halimbawa na ibibigay sa iyo. Nung bago kami nag-break, Jen, isa sa aming confirmation hearing sa Commission on Appointments, merong isang Brigadier General na nag-appear para confirmation. For confirmation. Sundalo. Hindi na-confirm at na-defer yata ng 2 beses dahil dumating yung asawa. Napanood ko yan, Kong. Ngayon, naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon, bago pumunta yung babae, yung asawa ng General Sibilia sa Commission on Appointments, nagpunta na pala sa opisina ni Senador Tulfo. Ito ngayon ang sinasabi ko sa'yo. Kung talagang natapos na, doon lamang sa pagpunta sa opisina ni Senador Tulfo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Lalong lumala eh. Paano ngayon yan? Brigadier General ito. Isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa seguridad ng ating bansa. Ngayon, yung asawa pumunta kay Senador Tulfo at nagreklamo. Ang ebidensya na hindi naayos yun ay yung pagpunta niya sa CA. Kaya sabi namin, hindi naman po kami family korte. Bakit dito nyo dinala ito? Kumbaga, gusto ko sana nagpunta na pala kayo doon eh. Ba't di ba na-settle na? Di ba dapat na-settle na doon? Ngayon, nagpunta kayo rito, di parang forum shopping na ito. Dahil hindi na ayos doon, pupunta kayo rito. Alam mo, na-delay yung confirmation ng tao. Ito yung sinasabi ko na, siguro, imbes na makatulong yun, hindi nakatulong eh. Di ba? Nako. Tsak nga kung hindi nakatulong kasi hanggang doon, umabot pa sa pagdinig yun sa CA eh. Alam mo, ang tingin ko, kaya marami sumulat sa'yo at nag-text sa'yo, kagaya ng binabanggit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa dyaryo. One page na manifesto ng mga retired military officers. Na medyo nagpapahayag sila ng hindi magandang pagtanggap sapagkat meron daw tinawag na duwag sa isang pagdinig ng Senador Tulfo sa isang at yung taong yun ay namatay yata. Sa pagtatanggol sa ating bansa. Ngayon, kung bayani pa ng ituring ng mga sundalo yun, Kong. Ipinagkaloob niya yung buhay niya dahil sa bansa, pero natawag siyang duwag. Ngayon, ano ba yung bakit kinakailangan merong maganap na ganitong mga episodes? Ba't kailangan tawagan mo ng ganito yung sundalo?
Di ba? Meron pang isang vlog ako nakita. Kaibigan ko pa yun eh, si Sid Consunji. Opo, ng DMCI, Nabigla pa ako ron eh. Opo. Sinabi niya, Mr. Consunji, kahit bilyonaryo ka, huwag mo kami babastusin dito. Opo. Nakita niya ata nakatungo yung tao. Sumagot yun, nakita ko. Parang sinabi niya, hindi po ako natutulog. Oo. Hindi natutulog ka. Huwag kang bastos. Bigyan nyo nga ng kape ito. Opo. Para sa akin ay parang extreme na yun eh. Yun na Kumbaga sa weather ngayon, parang extreme weather na to extreme weather, condition. Nasa ano na yata tayo? Nasa 41 degrees na tayo. Meron po iba, 43 hanggang 45 na, Kong. Meron na ba? Ito, parang extreme naman yun, Jen. Opo. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganun sapagkat alam mo, yung mga tao ngayon, kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo. Pinakikiusapan Ano ba nang nila. iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganun ang mga lingwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules ninyo. Sa amin sa Lower Kamara, House, opo. Jen, meron kaming rules doon eh. Okay, opo. In aid of legislation, maski na oversight, ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang dapat doon sa naman mga Talaga extreme nagsisinungaling din, ano? silang nauna halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapikit lang sa, hindi mo kagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa, kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Yun pala po, may mga nag-react ng tao. Nabasa ko yung reaction niya. Yun daw pala si Ginoong Consunji, pag meeting, nakaganon pala, para ini-internalize Hindi niya. totoo yun. Ako mismo makakapagpatunay Ayun, yun. ini-internalize yung sinasabi ng tao. Ganun Oo, pala. dahil ako di ba nang sabi ko sa iyo, nung hindi pa ako congressman, nagsilbi Opo. ako sa mga federasyon ng contractors. Yes po, Ang oo. DMCI, isa sa mga member namin yan, sila FF Cruz. Opo. Pag nagkakaroon kami ng convention at nag-attend dyan, makikita mo, talaga Nakatungo pala talaga siya. nakapikit. Pero Opo. pag tinanong mo, alam niya yung pinag-uusapan eh. Oo. Kasi iniisip daw niya palang mabuti, parang ini-internalize siya kung ano sinasabi nung nagsasalita. Ganun pala talaga siya magsalita raw. Ang katunayan na hindi siya natutulog, sumagot siya eh. Yun na nga po. Di ba? Oo. Hindi po ako natutulog. Hindi natutulog ka. Oo. Huwag kang bastos. Oo. Ito, aywan ko lang po nga, kung ang gusto ba niya ay magalit ang tao doon sa mga institusyon, sa mga general. Meron pa isang insidente ko, yung doktor na talaga namang nakarinig ng mahahayap na pananalita mula sa nabanggit na senador at doon lang sa punto na, hindi, kayo, parang sinasamantala niyo yung kahinaan ng tao kapag nagreseta kayo, mga branded eh. Kasi tumatanggap kayo ng ganito, ng ganyan sa mga gamot. Ayaw nyo magbigay ng generic drugs kasi wala kayong ganito, ganyan. So, parang ang dating sa akin, ba't ang gusto nyo ba? Kami, mga pasyente, magalit kami sa mga doktor at hindi na kami magpa-doktor. Parang ganun ang dating ko eh. Ewan ko kung ano yung motivation niya, pero ako bilang isa, kasi nag-iimbestiga rin kami, both in aid of legislation or oversight, pero hindi kami humahanga sa ganong klaseng pananalita. Jen. Opo. Pero sa ganong estilo kong well, aminin naman natin o hindi, naka-gain siya ng mga supporters at mga followers kong. Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. Anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Palagay ko, habang pinag-uusapan natin ito, kung sila'y nakikinig, Opo, yan. makikita nila kung paano. Opo. Kaya na kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Oho. Di ba? Baka nga dyan kung ngayon may masamang loob, kaya baka magalit sa atin. Bakit pinupunan natin ang kanilang hinahangan, ang tawag nga nila, idol. Hindi bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isasaalang-alang po natin ang ating mga batas. Oho. So pati pagtulong po natin, ay may mga batas pong nakaayuda dyan. Hindi yung tutulong ka na lang na wala sa batas. Hindi pwede yun. Oho. Wala pong ganun. Lahat po ng gagawin na aksyon ng isang tao, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, ang pakikipagrelasyon niya, pati pagtatrabaho, palagay pong nakalagay sa batas. Oho. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo
ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po pwedeng ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Oo nga pala, Tatawag siyang ganon Oo. at tatakutin niyo yung isang tao. Pero yung 1908 case Oo. People versus Mena yata yun. Okay. Wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ay lagay mo sa kamay mo ang mga batas. batas. Hindi Oo, pwede yun. oo. Pasakop ka sa batas. Oo. So yun po yung ating parameter.